Hello, ito yung reading natin for collectives. Ako pala si Madam P. Let's start your reading. Collectives, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pwede rin magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa buhay mo. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Ma-appreciate ko kung ikaw ay mag-like, mag-subscribe sa ating channel. At magko-comment yan sa baba kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay na yan. And don't forget to subscribe din yung mga bagong channel natin, no? Yung Earth Sign Philippines, Air Sign Philippines, Fire Sign Philippines, and Water Sign Philippines. Meron din tayong other channel, Madam P TV. Ayan, pwede ka doong mag-subscribe. Let's start. What do we have here for collectives? Collective love reading. King of Pentacles is here. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Gusto ko to. This is money. This is money, stability para sa'yo. The Judgment. Alam mo, hindi naman, pag nagdasal ka, hindi yan instant na yung di pinanalangin mo, andyan agad. Sometimes you have to wait. And when the right time comes, ibibigay sa'yo kung ano yung pinanalangin mo. And what I see here is that there's blessing for you. Pero you just have to be patient. Kailangan mo lang maghintay. Huwag kang magmadali. Kusayang darating or kusayang ibibigay sa'yo. And huwag kang mainggit sa kung ano yung meron or tinatamasa ng iba. Kasi time will come, yung tinatamasa nila, sa'yo naman mapupunta. No? I feel like ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo as long na wala kang inaapakang ibang tao. As long na, nag-enjoy ka, ginagawa mo yan para sa sarili mo, wala kang inaapakang ibang tao. Mababalik din kung ano naman yung mga paghihirap na ginawa mo dito sa kung ano man ito. Okay? And continue on praying. Kasi sabi ko nga, babalik naman sa yan or ibibigay naman sa yan yung mga pinapanalangin mo. Tinitingnan lang muna ngayon kung gaano ka katatag regarding sa situation mo sa buhay mo. I can see also stability, money. Ito, hindi lang to basta pera na biglang dadating. This will be stable. Could be source of income na magiging maganda para sa iyo. First na nakakonect mo, sino to? You do have the moon. This is Pisces energy, major arcana. The Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, sa nakikita natin dito, you have Knight of Swords is at the bottom of the deck. May nakamasid sa'yo, no? Nakatingin siya sa mga ginagawa mo. This person is really curious sa kung kamusta ka na ba. Ano yung mga pinagagawa mo sa buhay mo. Very much nasa parang admirer kind of energy. Ina-admire ka ng palihim nitong person na ito. Tell me more about this connection, emotions niyo sa isa't isa. Spirit guides, angel guides for collectives. The Hierophant is here. The Tower. Nine of Pentacles. Emotions mo sa ngayon. Marami nga kasing iniisip para isipin yung usaping love. And with the Hierophant, nandito yung gustong matuto, gusto mong mag-share ng knowledge na meron ka na sa iba. Yung iba, may mga bagay kang gustong matutunan. So, ito yung focus mo. The Tower is here, so pwedeng nawalan ka na ng amor or pakialam pagdating dito sa mga taong hindi naman deserve yung pakialam mo. With the Nine of Pentacles, I feel like you are surrounded by people na hindi mo sila maintindihan, pero nandyan lang din sila para sa'yo. And hindi ka na para intindihin sila. Ikaw na lang, nandito yung willing na lang silang matuto sa'yo or makinig sa kung ano yung sasabihin mo. Okay? So, ang kagandahan doon, nandun yung support ng mga taong ito para sa'yo. So, ano emotions ng person na ito for you?
Page of Cups. Yeah, ito yung admirer energy talaga eh. Knight of Swords. And the Three of Wands. Oh, this could be a person in the past na miss ka niya. And nakikita natin this person loves you. The Three of Wands, na miss ka nitong person na to, may mga gusto siyang sabihin sa'yo. And this could be a person, akala niya naka-move on ka na, or feeling niya naka-move on ka na. And I feel like, minsan mong minahal itong taong to, pero kasi nag-end na yun sa inyong dalawa, nasaktan ka, etc. So, nandun yung okay ka na ngayon eh. Naka-move on ka na, nag-focus ka na nga lang sa sarili mo eh. So, itong person na ito, ina-admire ka niya kasi I feel like there's distance or walang chance para magkaroon ng communication sa inyong dalawa ngayon. So, hanggang admiration, hanggang pagkakagusto lang yung kaya niyang gawin sa iyo ngayon. Okay, and I don't feel like gumagawa siya ng action regarding dito. So, what will happen in the near future for you? Collectives. Temperance is here, the Hermit. Five of Wands and the Nine of Wands. Clarify the Nine of Wands and the Five of Wands. Six of Swords. The Nine of Swords. Okay. Actually, sa'yo, wala tayong nakikitang masyadong dito. What I see here is that you are becoming more mature as a person. Nakakita tayo dito ng when it comes to mga bagay, especially pagdating sa home, nakikita natin na papairal or natututunan mo na yung salitang patience, no? Na maybe in the past, wala kang ganun, no? As much as possible, umiiwas ka, lumalayo ka kasi you know that yung patience mo is napaka-iksi. But now, you realize or natutunan mo kung paano habaan ng pasensya mo with regards to your home, parte ng family mo, etc. Na nakakatulong para sa'yo, para maging at peace lang ang lahat. And pagdating din sa person na ito, nakakita tayo ng problem in the near future. And I feel like nagkakaroon ng challenge, pag-aaway, pagkakagulo. And Nine of Swords, this is stressful para sa person mo. Pwedeng mag-lead siya into pag-iwas, paglayo with regards sa something na importante para sa kanya. And itong pagkaiwas or paglayo na ito, magdudulot ito ng sobrang pain para sa kanya, pero wala siyang choice kundi umiwas or lumayo dito sa mga taong ito. Dahil nakita nga tayo ng matinding problema, pag-aaway, pagkakagulo sa kanila. Okay? And this person will move on with his or her life. No, yun na lang yung kaya niyang gawin or dapat niyang gawin dito. So, may mga mawawala sa kanya, pero dahil ito sa matinding pag-aaway, pagkakagulo, na masakit man kasi importante para sa kanya itong particular person na ito na mawawala. But, I feel like mas magfo-focus na lang siya sa career or work dahil kesa naman magstay siya doon na mas mahirap lang din naman para sa kanya. Okay? So, I feel like this person will get out sa situation na parang feeling niya hindi na ito okay para sa akin. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.